walang mangyayaring pagbabago. Napapailing ka na Kung lang. ganyan at ganyan pa rin po ang uri po ng ating pagpili. So dapat ang tinitingnan natin hindi yung nasa survey ba yung yung iboboto ko, yung pong kwalifikasyon, background nitong mga kandidatong ito, suriin nyo pong maigi. Mawalang ganang lang po sa dinami-dami po ng ating pagpipilian. Please, with all due respect, hindi naman siguro kasasama ng loob nila na ito po yung ating sinasabi. Pero with all due respect, yan ang intent and spirit. Kung totoo, di ba? Na ikaw nanunumpa na ipagtatanggol ang bandila at ang ating saligang batas. Yun ang intent and spirit of the Constitution. Hindi po ba? Naman with all due respect, di ba? To realize na lumalabas sa pagkatao ng isang tao yung kanyang kaalaman, yung kanyang intensyon, yung kanyang adhikain, yung kanya talagang pagkatao. Kung siya ay susunod, doon na lang sa diwa at intensyon ng ating saligang batas. Kung magkaroon dito ng regulasyon sa mga survey na ito sa punto ho ng transparency, di ba? Yung pamamaraan sa kanilang ginawang survey, sino ba ang nagbayad nito? Magkano binayad? Opo, etc. Para ho naman natin malaman na ito hong mga survey na ito ay legit at meron talagang basihan. Okay? Oh. It's about time. Sa ngayon nga po, mga kapatid, na may mga survey na iba na biglang sumisipot lang ng survey na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Oo. Dati nga may survey lang po, meron lang po nagdadatos ng COVID, ngayon po survey na. Alam mo yun? Dati-dati, inaalam lang natin kung ano yung dami ho ng may COVID, ngayon po, di ba, naging hanap buhay na itong mga survey na ito. Minsan di ko rin maintindihan. Nagsisurvey na rin ng eleksyon. Di ko rin maintindihan ko minsan. Ang bilis ng kanilang mga survey at kung ano yung pamamaraan. Di ba? Baka maganda ang kita dyan. Gusto mo mag-survey na lang tayo sa labas, ilabas natin. Diba? From to think about it, no? Pero nandito ka Okay, sa bansa sige. na makakapalang mukha. At talagang hindi na uso ang hiya. Alam nyo yan, mga kapatid. Thank you. Re-remind lang kita, nandito ka sa Pilipinas, thank ang you. lugar na hindi uso ang hiya. Oo. Dynasty. Diba? Thank you. Opo. Naalala mo na. Oo. Na talagang hindi na tinatabla ng hiya ang ilan. Tsaka yung di ba, demokrasya binoboto Oo nga pero yun nga po kapag pinag-aralan mo ang mga nangyayari ngayon, hindi na po ito demokrasya. Hindi na po. Opo. Hindi na po ito demokrasya may tuturing. Kasi hindi na po balanse. Ang demokrasya ho kasi balanse. Opo. Hindi na ho ito balanse ngayon. Okay, sige. So hanggang dyan lang po tayo muna kasi nga kami po yung maghahatid ng balita, whether you like it. Ang iba daw po ay abala, particularly po sa local. Kumbaga, halos wala silang pakialam sa senatorial. Ang bakbakan ay nasa local, no? Wala namang question doon kasi nga yung parokyal mas malapit-lapit sa sigmura ng ating mga kababayan. Yun ang unang tutulugan nila kapag may problema sila Kung may mga kalaban, better kasi nga po may challenge, no? Pero may mga lugar po wala nang kalaban. Yung mga nakaupo ngayon kasi nga wala nang lumalaban dahil nga sa mga dinastiyang ito. Pero doon po sa senatorial, ang iba po halos wala nang pakialam at ang inaasahan na lang daw ay kung sino yung leading sa survey. Alam niyo yun? May ganon? May ganon. Naku naman. Oo, sabi nga yung iba po wala nang, yung iba naghahanda ng actually ng mga listahan nila ng iboboto nila sa pagkasenador. Tama naman. Hindi ba? Opo. Tandaan po natin, yan po'y 12. Okay? So, wag po tayo namang mag-focus doon sa, tama itong sinasabi po ng COMELEC nga kahapon sa ating interview girl, na magkaroon dito ng regulasyon sa mga survey na ito sa punto ho ng transparency, di ba? Yung pamamaraan sa kanilang ginawang survey, sino ba ang nagbayad nito? Magkano binayad?
yan. Opo, etc. Para hulaman natin malaman na ito hong mga survey na ito ay legit at meron talagang basihan. Correct. Okay? Oh. It's about time. Kasi po, mind conditioning din po ito. Parang ano din yan, yung mga, alam mo yung mga supporters, yung usually, pati ho yung mga contributors, kapag hindi ka rumirehistro, di ba, talagang hindi ka makakatanggap ng contribution sa nanggagaling sa kung saan-saan. Pero kapag ikaw ay leading, ikaw na yung tatanggi, di ba? Kung sakasakali po sa pagdagsa ng mga gustong tumulong sa iyo. Ganun po naman yan. Pero sa ngayon nga po, mga kapatid, na may mga survey na ganito, meron din iba na biglang sumisipot lang na survey na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Oo. Dati nga may survey lang po, meron lang po nagdadatos ng COVID, ngayon po survey na. Alam mo yun? Dati-rati, Wag mo na sili ka. inaalam lang natin kung ano yung dami ho ng may COVID, ngayon po, di ba, naging hanap buhay na itong mga survey na ito. Minsan di ko rin maintindihan. Nagsisurvey na rin ng eleksyon. Di ko rin maintindihan kung minsan. Ang bilis ng kanilang mga survey at kung ano yung pamamaraan, di ba? Baka maganda ang kita dyan. Gusto mo mag-survey na lang tayo sa labas, ilabas natin. Di ba? Anyway. Sige po. Kasi nga ang ano ho dito, ang kalalabasan po ditong ating halalan sa pagka-senador, kung iisipin po natin, kung pagbabase mo itong mga survey na ito, talagang isipin mo itong bayan natin. Hindi mo natin nakikita ang pagbabago dito. Walang mangyayaring pagbabago. Napapailing ka na Kung lang. ganyan at ganyan pa rin po ang uri po ng ating pagpili. Tayo pong lahat ay naghahangad po ng maunlad na bayan, naghahangad po tayo ng mga leader na totoo, mga leader na mga matatalino. Qualified, most especially. Dahil, di ba, yung senador, ano bang trabaho niyan? Hindi naman po yung basta-basta. Hindi mo sila magsasayaw lang, magpapa-photo op. Gagawa po ng batas ang mga yan. Ito nga, senator judges sila kung matutuloy yung impeachment trial ngayong taon. So, dapat ang tinitingnan natin, hindi yung, nasa survey ba yung yung iboboto ko? Yung pong kwalifikasyon, background nitong mga kandidatong ito, suriin nyo pong maigi. Hindi porkit naabutan kayo, natuwa kayo sa pagsasayaw, nakaselfie kayo sa kanila, o kaya numero 1 sa survey, sila na agad. At saka pasintabi lang po, magbilang po naman kayo ng pamilya sa loob ng Senado ngayon. Ay, isa pa yan. Pag kinuwenta nyo yan, di ba? Kalahati na po magkakapatid. Di ba? Kalahati na po pamilya Mawalang galang lang po. Sa dinami-dami po ng ating pagpipilian, please, with all due respect, hindi naman siguro kasasama ng loob nila na ito po yung ating sinasabi. Kasi hayaan mo sila. Binoto kami Hayaan mo sila Demokrasya tayo. Hayaan mo sila. Mawalang galang lang po. Pero laro naman the intent and spirit of the Constitution. Kasi walang enabling law Oo nga. Pero with all due respect, yan ang intent and spirit. Kung totoo, di ba? Na ikaw nanunumpa na ipagtatanggol ang bandila at ang ating saligang batas. Yun ang intent and spirit of the Constitution. Hindi po ba? Naman with all due respect, di ba? Okay, pero ayun nga, wala daw pong enabling law. So, ang atin lang po is to enable them to realize, to realize na lumalabas sa pagkatao ng isang tao yung kanyang kaalaman, yung kanyang intensyon, yung kanyang adhikain, yung kanya talagang pagkatao. Kung siya ay susunod, doon na lang sa diwa at intensyon ng ating saligang batas. Kung ang pinag-uusapan natin ay major, diba? Major, big ticket na mga proyekto talaga. Dapat siniguro mo din na yung budget nito hindi ginalaw nitong mga damuhong, alam niyo na ang ibig ko sabihin, di ba? Doon sa National Expenditure Program, maliit pa rin ito 180 billion lang ang budget ng DOTR. Yung lumusot na budget, 87 billion lang. 100 billion ang binawas sa kanilang budget.
So ano pa magagawa mo dito kung hindi sweldohan na lang ang iyong mga empleyado? Although sabi din kanina ng ating nakapanayam na ang laki pa ng problema ng mga manggagawa sa rail sector ng DOTR dahil hindi na sa sweldohan. Laking problema ho pala ito. Oh, so kaninong fault yun? Eh di sa Yusek for Rail. Ngayon mga kapatid, ito po, yung pong ilang mga malalaking proyekto na hawak natin ngayon dito sa ilalim po ng GAA and Program Appropriations, opo, LRT1 Cavite Extension, nasa program din. MRT Line 4 Project. Hindi ko na natanong to kanina kasi mukhang hindi to gagalaw. New Cebu International Container Port, EDSA Greenways Project na binabanggit din po ni Secretary, nasa ang program din po ito. Ang dami po dito mga proyekto na malalaki na para sa kapakanan po ng ating mga mananakay at taong bayan na hindi po sigurado ang pondo. So yun nga sana po ang atin lamang kung gugustuhin talaga ni Secretary Vince at ng kanyang principal na magtagumpay po ang kanyang kagawar at makatikim tayo ng ginhawa, dapat yung proposed 2026 budget ng DOTR masiguro na hindi kakalikutin nitong mga taong ito.